Ika nga sa ating tourism slogan, Love the Philippines. Pero paano nga ba mamahalin at tatangkilikin ang sariling atin kung mas mahal pa ang pagbisita sa local tourist destinations kaysa sa ibang bansa? Ang sagot dyan ng Malacanang at ng Department of Tourism sa unang balita ni Jamie Santos. Tara na't i-check ang laman ng ating travel bucket list. Going local ba o flying international? Magandang tangkilikin ang sariling atin. Pero marami ang umaaray. Ang ilang domestic flight kasi mas mahal pa raw kesa international. Mas pinipili ko international eh. Medyo mas mura siya compare sa Pilipinas. Siguro ng mga 3,000 to 2,000 pesos. Ayon kay Rafael, mas malinaw ang diferensya kapag kinumpara ang gastos sa tour packages abroad at sa mga sikat na local destination. Next week pupunta kaming Vietnam. Yung mga price nila kasi, halimbawa sa tour, siguro doon mga 3 to 5K, marami ka na napuntahan na lugar. Kung i-compare ko siya halimbawa dito sa Baguio, siguro mga 10K para halos malibot mo lahat sila. Dito pa lang yun, baylan pa. Baylan pa. Si Jose naman, nagkukumpara muna ng mga ticket price bago mag-book out of town o papuntang abroad. Pero kahit may seat sale, mas mahal pa raw minsan ng domestic flights. Yes, yun yung mga seat sale. Kaso yun nga, dahil sa ang dami nag-aabang na katulad ko, minsan nagka-crash yung mga website ng mga airlines. And upon comparing, mas mahal talaga yung domestic flight natin compared pag internationally. Kaya ang ilan mas pinipili lang talagang sa ibang bansa magbakasyon. International po. Kasi, Mas mahal sa Pilipinas eh. Transportation po, mahirap dito. kung saan daw mahal? Siargao po. Sinuri ng GMA Integrated News Research ang presyuhang makikita sa Google Flights data para sa ilang biyahe mula Manila na may departure date na February 1, 2026 at return date na February 7 ngayong taon. Base sa kanilang kwenta sa average price ng round-trip economy flight ticket para sa 22 piling local at international destination, pinakamataas ang average price ng flight ticket mula Maynila papuntang Basco, Batanes na umabot sa mahigit 40,000 pesos. Mas mataas pa yan sa halos 37,000 pesos na average ticket price papuntang Jeju Island, South Korea at halos 32,000 pesos papuntang Beijing, China. Ang lumalabas na average price ng ticket papuntang Coron, Palawan na mahigit 28,000 pesos, mas mataas sa average pricing para sa ticket sa 13 international destinations. Kabilang ang Shanghai, China, Chiang Mai, Thailand, Bali, Indonesia, Seoul, South Korea at Tokyo, Japan. Ginanap ang ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Ayon sa ating Department of Tourism, pag-uusapan doon ang pagsusulong sa Southeast Asia bilang pangunahing destinasyon para sa turismo. Base sa datos na nakuha ng GMA Integrated News Research mula sa ASEAN Database para sa taong 2024, Thailand ang pinakabinisitang ASEAN nation kung saan naitala ang mahigit 35 million tourist arrivals. Base rin sa bilang ng tourist arrivals, ikapito ang Pilipinas na nagtala ng halos 6 na milyon. Naungusan ito ng Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia at Cambodia. Ayon sa Malacanang, may iba't ibang dahilan kaya mas mahal ang presyo ng local flights kumpara sa papuntang abroad. May mga nag-ooperate, mga smaller aircraft na nakakapag-accommodate lamang ng 60 to 70 passengers, pero pareho po ng operational cost as compared sa jet economics na nakakapag-accommodate ng 200 passengers. So kung tutusin nyo, mas mahal po talaga pag smaller craft ang magagamit. Pero karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Gumawa na raw ng hakbang ang iba't ibang ahensya. Sa pagkakaalam ko, yung chief na concern is the high price of airfare. And that is why nakipag-ugnayan na po tayo sa Department of Transportation dahil sila naman po yung primary agency na may mandato to determine the transport of the country. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.